Praise. Sa mapagpalang araw po sa lahat ng anak ng Diyos, ang bawat isa po sa atin ay tinawag ng Panginoon upang maging daluyan ng kanyang pag-ibig, biyaya at katotohanan. Sa bawat simpleng paglilingkod, pag-anyaya at pagbabahagi ng kanyang salita, ang kaharian ng Diyos ay patuloy na sumusulong at lumalawak sa buhay ng maraming tao. Sa presentasyon po na ito, ating masasaksihan kung paano ginagamit ng Panginoon ang kanyang mga lingkod upang mag-abot ng pag-asa, mag-akay ng mga kaluluwa, at pagdala ng pagbabago sa paaralan, komunidad at sa simbahan. Tunghayan po natin ang realidad ng buhay ng mga lingkod ng Diyos na may pusong handang tumugon sa tawag ng Diyos upang maglingkod, mag-akay at magbahagi ng kanyang pag-ibig at salita ng Diyos sa iba. Sapagkat ang tunay na pagsulong ng kaharian ng Diyos ay hindi lamang nasusukat sa dami ng tao, kundi sa bawat pusong nagbabago, bawat kaluluwang nalalapit sa Panginoon, at bawat buhay na handang sumunod sa kanyang banal na kalooban. Palakpakan po natin ang Diyos. Bago po tayo mag-umpisa, hinihili ko po na manalangin po muna tayo. Magilang Diyos, Ama na siya lumikha ng lupa, purihin, dakilain, sambahin ka. Nawa sa aming gagawing pagpupulong na ito ay matapos at maumpisan din namin na maayos at lahat ng mga plano ay ma-execute namin. Ikaw po siya muna sa amin, Lord God. Nawa lahat na ito ay para sa inyo lamang. Nawa pakaingatan, gabayin mo po ang bawat isa. Sa inyo lamang po namin binabalik ang matas papulit pa sa salamat sa kanis pangalan ng Jesus. Amen. Mga kapatid, makibukas po tayo sa libro ng Mateo. Mateo chapter 28 verse 19 to 20. 19, basahin ko na po. Kaya't tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 20, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sakto-sakto po itong verse na ito dahil katulad po na sinabi ko, nandito po tayo ngayon para dahil tinawag po tayo ng Panginoong Diyos sa isang importanteng gawain. At Brother B-Boy, sa pangunguna mo, magkakaroon po tayo ng campus ministry. At sa pangunguna mo, Brother John Lloyd, magkakaroon po tayo ng feeding program. At alam ko po na kailangan po natin ito gawin upang makaagapay pa po tayo sa ibang mga non-believers. At alam ko po na kayo ang dinako dito ng Panginoong Lord dahil alam ko na may plano po sa atin ng Diyos. Kaya kayo, B-Boy. Isang mapagpalang umaga. Ayun nga po, nabanggit yung campus ministries. Tunay nga na maraming kabataan ngayon yung kailangan talaga ma-reach ng word of God, lalo na sa panahon natin ngayon na maraming nade-depress, maraming na-stress, hindi lang sa school, pagka sa pamilya nila. Kaya kailangan natin may remind yung pag-ibig ng Panginoon, lalo na ngayon dahil nakaka-stress nga naman yung kailangan na paulit-ulit, pero nandun pa rin yung paggabay ng Panginoon sa atin. Yun naman po sa Diyos po pasuri. Amen. Ang sana naman po ay kaya ako mas ako yung feeding program dahil alam ko marami pong bata sa lansangan na hindi pa nakakakilala sa Diyos natin na buhay at nag-iisa. Ang balak po ay papapuntahin natin sila sa church natin para po di lang po bahagian ng pagkain kundi din po para di po malagyan ng ang utak nila ng mga salita ng Diyos at magandang balita. Maraming salamat po sa isang magandang plano. Ako'y lubusan nagpapasalamat at gusto ko lamang po sabihin na ito na po ang oras para po tayo humayo at iparamdam sa bawat isa na mayroon pang Diyos sa mga nangangailangan, especially na sa mga batang gutom at sa iba pang mga kailangan ng tulong ng Diyos. Yun lang po. Maraming salamat po sa Diyos ang patuloy. Sa unang senaryo, ating masasaksihan kung paano ginagamit ng Panginoon si Brother B-Boy upang maging ilaw at asil sa loob ng paaralan. Sa gitna ng iba't ibang kalagayan ng kabataan, may tahimik, may nangangailangan, at may naghahanap ng tunay na direksyon ang pag-ibig ng Diyos
ay handang umabot sa kanila. Class break time! Hey, kumusta na? Kumusta na? Okay lang naman. Good. Uy, natapos na yung assignment natin? Oo. Mahirap ba? Sakto lang. Sakto lang yun. Yun pala parang, di ka ganyan ng araw-araw kasi parang nangyari sa'yo. Ano kasi, ang bigat ng nararamdaman ko, ang dami ng problema. Di ko ma-explain yung nararamdaman ko. Kasi, naisipan ko na wasan yung buhay ko. Pre, wag ganun pre. Mas mainam na lumapit tayo sa Panginoon. Kasi, siyempre, normal na nakakaranas tayo ng problema. Pero, hindi yun sapat na dahilan para magpigil tayo ng buhay. Pero pre, ang-advise ko lang sa'yo na lumapit tayo sa Panginoon. Kailangan natin minsan maranasan natin yung nahanap natin pag-ibig. Lalo na ngayon, diba marami tayong nakakaranas tayo ng marami tayong homework, marami tayong binibigay na deadlines, nakakaranas tayo ng stress, lalo na sa school, nakaka-pressure, diba? Yun nga, mas mainam na lumapit tayo sa Panginoon dahil mas magandang mag-save sa Kanya kaysa tayo magparkada. Uy, recess na pala natin. Kumain na ba kayo? Ikaw uli. Wala akong baon eh. Ay, ganun. Ay, meron ako dito. Tara, kain na tayo. Matapos maabot ni Biboy ang kanyang mga kamag-aral sa loob ng paaralan, ngayon naman ay makikita natin kung paano ginagamit ng Diyos si Brother John Lloyd sa komunidad. Ang isang feeding program ay nagiging daan upang maipadama ang pag-ibig ng Diyos, maibahagi ang kanyang salita at maipaalala sa bawat isa at bawat bata na ang Panginoon ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng pangangailangan. Hi, good morning. Pwede ba namin mahiram yung konting oras niyo? Mag-i-share lang kami sa inyo. Meron kasing gaganapin na feeding program doon sa church namin. Asan yung parents niyo? Wala po. Sige, abot nyo na lang ito sa kanila. Sana makita namin kayo doon, ha? Exact time at location. And papirmahin na lang sa magulang niya na pumayag sila pumunta ka sa church namin. And kita-kita tayo bukas, Sunday, 2 p.m. ha? Gagawin ko. Kinabukasan, naghanda si Brother John Lloyd at Sister Fiona sa kanilang gawain. Para may madama sa inyo na mahal kayo ng Diyos, hindi para di mag-isip kayo na salita ng Diyos. At bago po tayo sa ating palakay, tayo po muna yung manalangin. Ibigin natin ang ating mataas. Ang dami natin sa Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa mga kapataang ito ng umalo. At maraming salamat po sa aming oras na nilaan para pakinggan po ang inyong magandang balita. At maraming salamat po sa pagkabay niyo sa kanilang pupunta dito. At alam ko kung ang puso isipan nila ay ang puso isipan nila tatatakan niyo ng tamang salita. Alam ko kung sila yung makikinig mo. Ibabahagi ko lang po sa inyo ang Philippians 4, chapter 4, verse 19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Kailangan ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Ang balyang nalaman ng balyang nalaman ng ating binasa. Kung ating bumabasa ang salita ng Diyos, ipapahagi ito na bagamat inisip natin ng
na ang mga bagay nawala, tayo ang ating kakulangan, ngunit patuloy sa ating ipinapaalala na ang Diyos ay ang ating great provider. Sino daw po provider natin mga bata? Amen. Kailanman hindi niya tayo pamabayaan at kailanman hindi siya nagkulang sa ating mga buhay. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon dahil sa Kanyang nanggaling ang lahat ng bagay. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Maraming salamat po sa bawat isa pong mga bata na nandito na naway hindi lang kayo nabusog sa pagkain, kundi nabusog din kayo sa salita ng Diyos. Inaanyayahan po namin kayong dumalo sa lahat sa Sunday service natin. 2 p.m. po yan. Matapos ang matagumpay na campus ministry at feeding program, lalong nag-alab ang puso ng mga lingkod ng Diyos upang magpatuloy sa kanyang gawain. Ngunit ang misyon ay hindi nagtatapos sa paaralan at komunidad lamang. Kapag ang puso ay handang sumunod, ang Panginoon ay laging may mas malawak pang gawain, isang misyong aabot sa mas marami pang tao. Muli, pagpulihan natin ang ating buhay. Brother Liboy, ako po nagpapasalamat sa isang matagumpay na campus ministry. At Brother John Lloyd, ako rin po nagpapasalamat sa natapos na feeding program. At ngayon, hindi pa po tayo nagtatapos dahil nandito po sa akin sa si Pastora Maria upang samahan po tayo sa pagbago po ang senaryo. Kaya magbibigay po si Pastora Marian para po sa konting testimony sa ating gagawing missionary outreach. Ayan, purihin ang Diyos sa pinagkatiwalang malaking gawain ng ating Panginoon. Tunay nga na hindi lamang na natapos sa pagbabahagi lamang sa mga campus ministry, bagkus sa feeding program, bagkus magkaroon tayo ng action na mag-reach pa sa mga taong nasa liblib na lugar. Bagamat hindi sila nakakarinig ng Diyos, tayo bilang isang mananampalataya, magkaroon tayo ng action na ibahagi din yun sa kanila. Hindi lamang basta natin sarilihin kung ano yung mapakinggan natin. Bagkus ibahagi natin na yung Diyos sa ating pinalilingkuran ay makapangyarihan sa lahat. Nawa magkaroon tayo ng puso na handang maglingkod sa ating Panginoon, na hindi lamang tayo basta yung basta paglilingkuran, bagkus tayo na yung maglingkod ay mag-take ng action na humayo pa doon sa mga lugar na hindi maabot ng salita ng Diyos. Yun naman po Diyos lang po ang pinakamataas na papuri. Sa ikatlong senaryo, makikita natin ang isang mas malawak na misyon, isang missionary outreach kung saan ang pag-ibig ng Diyos ay ibinabahagi hindi lamang sa salita kundi pati sa gawa. Sa pangunguna ni Pastora Martin at Pastora Marian, ang mensahe ng kaligtasan na ihahatid sa mga taong nangangailangan upang sila man ay makaranas ng pag-asa, pagmamahal at bagong buhay kay Kristo. Ayan, purihin po ang Diyos sa buhay ng bawat isang tumugon. Tunay nga na hindi naging hadlang yung kalayuan po ng lugar na ito. Bagkus ayun yung binigay ng desire ng Panginoon na maibahagi yung kanyang mga salita po sa inyo. Nawa po bawat isa po ay makinig po sa salita ng Diyos na ipapahayag po ng inyong lingkod. Kung atin pong alam po ang passage po na patungkol po sa 1:3:16 na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos isang katauhan, kaya't ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Patuloy sa ating ipinapaalala ng Panginoon na merong bagamat tayo makasalanan at walang nakahigit sa kalwahatian ng ating Panginoon. Patuloy sa ating ipinapaalala ng Lord na bagamat tayo makasalanan, merong Diyos na nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo maligtas, kahit patuloy tayong narito at patuloy naglilingkod sa kanya. Patuloy sa ating pinapaalala na bagamat iniisip natin na walang nagmamahal sa atin, ngunit ang Diyos
mahal tayo, kaya palagi nating tandaan yan. Kaya palagi tayong ine-encourage ng ating Panginoon na tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At doon po ay tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan at magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sa Diyos lamang po ang pinakamataas sa papuri. Sa pamamagitan ng campus ministry, feeding program at missionary outreach, maraming puso ang naabot ng pag-ibig ng Diyos. Ang mga inimbitahan ay hindi lamang nakarinig ng salita, kundi naranasan din nila ang kabutihan at katapatan ng Panginoon. At ngayon, makikita natin ang bunga ng pagsunod sa dakilang utos ng Panginoon. Ang mga naanyayahan ay sama-samang magtitipon sa tahanan ng Diyos upang sumamba, manalangin at ialay ang kanilang buhay sa Kanya. Dalang ay magpuri sa'yo, O Diyos. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka, O Diyos. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh. Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh. Ikaw ang Diyos na dakila. Ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na Lumipas ang 2 buwan ng patuloy na pagdalo, pakikinig sa salita ng Diyos at paglago sa pananampalataya. Ang mga inimbitahan ay hindi lamang naging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi naging mga pusong handang sumunod at paglingkod kay Kristo. Bilang tanda ng kanilang bagong buhay at ganap na pagsunod sa Panginoon, sila ay nagpasyang magpabautismo sa tubig. Isang patunay na iniwan na nila ang kanilang lumang buhay at tinanggap si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Mga kapatid, tinatanggap niyo ba ang ating Kristo Jesus upang inyo maging tagapagligtas habang buhay? Kung ganon, dadako na tayo sa ating baptismo. At makalipas ang 2 buwan, nakita ang bunga ng pagsunod at pagtugon sa tawag ng Diyos. Si Sherwin na dating tahimik at nag-isa ay naging matatag at aktibong bahagi ng worship team. Si Gazelle at Nerdy na minsang nangangailangan ng pag-asa at pag-aaruga ay naging bahagi naman ng children's ministry na ngayon ay sila na mismo ang ginagamit ng Diyos upang maglingkod sa iba. Ang dating inimbitahan lamang ay naging mga lingkod na rin ng Panginoon. Ito ang bunga ng isang pusong sumusunod sa dakilang utos ng Diyos, ang mag-akay, maglingkod at gumawa ng mga alaga para sa kanyang kaharian. Mga minamahal, ang kaharian ng Diyos ay patuloy na sumusulong kapag ang kanyang mga anak ay handang sumunod, handang maglingkod at handang magbahagi ng kanyang pag-ibig. Sa loob ng paaralan, sa komunidad, sa misyon at sa loob ng simbahan, ang bawat hakbang ng pananampalataya ay nagiging daan upang maraming buhay ang magbago. Ang simpleng pag-anyaya ay maaaring magsimula ng pagbabagong buhay. Ang simpleng pagbibigay ay maaaring maging daan ng kaligtasan. At ang simpleng pagsunod ay maaaring magbunga ng maraming alagad ni Kristo. Matthew
Jude chapter 28, verse 19 to 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Amen! Sa malakas na palakpak muli sa ating Diyos na buhay, 14.